May ginagawa po ang Diyos sa ating kapanahunan. I pray na hindi natin ma-miss po ito. Amen? Wow, natuwa naman ako nung nandito na si Ate Norma. Wow, Ate Norma. Praise the Lord. Lumalaki ang angkan ni Ate Cynthia dito, ha? Glory to God. Kaya sabihin mo yung katabi mo, one day, yung kapamilya mo na rin ang katabi mo. Oh, praise God. Oh, wala na, tapos na. Glory to God. Isa pong mahalagang announcement ay sa July 20. July 20 po ay ang ating water baptism. July 20 po yon, Sunday morning. So please, mga life group leaders, pakisubmit na po yung mga names ng inyong mga candidates for water baptism. Kung na-water baptize mga kayo sa Pilipinas at hindi nyo naunawaan, ipapaunawa po natin ito. Pwede naman ulitin po natin at para maunawaan nyo pa ho. Amen? Pero kung naunawaan nyo na ibig sabihin ng water baptism at nagawa po ninyo ito, kahit hindi na po, but ini-encourage ko po, kapag nag-undergo na po kayo ng mga proseso nito, tapos na kayo ng mga post-encounter, at nakita ninyo, nabago na, isinuko nyo na todo ang iyong buhay, ay maganda ay pumunta kayo sa another level ng pananampalataya, yung public confession or public declaration, which is ang water baptism ho. Amen? Ang water baptism ay hindi ginagawa ito para maligtas ka. Ginagawa mo ito dahil ligtas ka na, declaration ito that you are saved. Amen? So you know what? Ang ating church ay hindi lamang po natin marami, may pre-encounter, may EGR, may post-encounter, may SOD. Hindi lamang po namin kayo pinapakain or binibigyan ng mga salita ng Diyos, mga principles, or you know what? Ito rin po ay magbibigay nawa sa inyo ng kalakasan, kapangyarihan ng Diyos para lalo pa tayo mapalapit sa Kanya. Amen? Kaya nga sabi niya po sa 1 Corinthians, bago tayo pumunta sa ating text, 1 Corinthians chapter 1, verse 2 to 4, verse 2, chapter 2, 1 Corinthians chapter 2, verse 4, sabi na Apostol Pablo, my message and my preaching were not with wise and persuasive words. Hindi lamang po para ma-entertain or yung but with a demonstration of the Spirit's power. So, hindi lamang po natin dinadagdagan ang kaalaman, kundi nakikita pa ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. Handa na po ba kayo? Praise God. So, ang ating pag-aaralan ay naituro na tumisan, pero gusto kong balikan ulit ito. Dahil sa panahon natin ngayon, kapag hindi natin po iingatan ang ating mga sarili, ay po pwede tayong madistract, pwede tayong mapunta sa ibang pamananampalataya o mawala sa ating paglakad sa Panginoon. Amen? So, sabi niya dito, the unoffendable life. Or, nilagyan din natin na title nito na pruning. Napakahalaga po sa isang halaman. Sino nakita ng halaman? Mahilig sa halaman. O kung nagtatanim kayo ng halaman o kaya'y prutas and so on, ay may mga, lalo pag puno ng mangga, may mga tinatapyas po natin na tayo, inaalis po tayo ng mga sanga na hindi naman kapakipakinabang na. Ay kaya lang kapag inaalis natin yon, medyo nasasaktan yung halaman, pero kabahagi nun para yung nutrients na kinakain ng sanga, nung branch na yon ay hindi mapunta doon sa walang kabuluhan, kundi mapunta sa sanga na nagdadala ng bunga. So itong pag-aaral na ito ng salita ng Diyos, the unoffendable life, is bahagi ho ng pagpuprune sa atin para tayo lalong lumago, mag-grow sa Panginoon at lalo pang mapalapit tayo sa Kanya at sa karakter ng ating Panginoong Jesus. Sinong gusto ng ganon? Amen. Sa Proverbs chapter 18, okay, and 19, sabi niya, a brother and a sister offended is harder to be won than a strong city, and their contentions are like the bars of a castle. Basahin nyo naman po sa Tagalog, yung mas malakas, yung magigising yung katabi mo. 1, 2, 3, go! Kaysa na nasaktan
kung papaanong mahirap wasakin ang mga kandado ng tarangka ng palasyo, mahirap din pigilin ang alitan ng dalawang tao. Sino dito na-offend na? Nasaktan na, taas ang kamay. Sino dito nakasakit na? Okay, so lahat po tayo para sa atin itong mensahe na ito. Okay, pag-aaralan po natin ito, hindi para ituro yung iba, kasi minsan habang napapakinggan nyo, sayang nandito sana yung kasama ko sa live group para sa kanya yung mensahe. No, huwag ka nang umiwas. Para sa iyo, wala siya dito, pero kaya ikaw ang nandito at nakakapakinig ka ng salita ng Diyos even sa ating pong live streaming. So, napakahalaga na pag-aralan natin ito. Number 1, offense and what are its causes. Ano ba ang ibig sabihin ng offense at ano bang pinagmumulan ng offense? What is an offense? Ang offense po, the condition of having your feelings hurt, especially because someone has been rude or showed a lack of respect. Amen? Na-offend, nasasaktan ng isang tao. Ang offense po, ito po yung nasaktan ka, tama yung nasaktan, napikon, nasagi yung ego mo, pero kinikim-kim mo na galit. Nasa loob mo. Okay? Hindi ka pansin-pansin. Tayo pa lamang Pilipino, ang galing magtago niyan. Hey, praise the Lord, amen. Madapa ka sana. Pero offended, ang isang offended na tao, halimbawa offended kayo sa akin, kahit anong gawin kong mabuti sa harapan ninyo, lahat negative sa'yo. Ay, ganyan lang sinasabi ni Pastor dahil ganyan. Ganyan ang ano. Wala, mahirap. Kaya nga sabi ng Biblia, mas mahirap pa daw pag-ayusin ang isang tao nag-aalitan o na-offend kaysa isang bayan na may mga pader. So makita natin, ganyan ipinicture ng Biblia ang offense. Okay? Kaya kung may galit ka, habang pinag-uusapan natin ito, sa ayaw mo at sa gusto, parang gusto mo nang umalis. Parang hindi ka mapakali. That's the spirit of offense. Amen? Parang ayaw mong pakinggan. Parang gusto mo ikaw lang pakinggan. Okay? But today, the work of the enemy sa pamamagitan ng offense na yan, ay expose po natin para lahat tayo ay gumaling. At maranasan natin yung unoffendable life. It is inevitable that, sabi niya, that an offense is to happen. Okay, nangyayari ito. Sabi nga ni Jesus, take note, si Jesus mismo ang nagsabi. Basahin nyo sa Luke chapter 17 verse 1 ng malakas. 1, 2, 3, go! Sabi ng Panginoong Hesus, napaka-imposible ng isang tao hindi masaktan o ma-offend. Okay, ba't kawawa ang isang taong pinagmumulan nito? Sabi niya. So makita natin dito, may kaakibat na parusa ang sino mang pinagmumulan ng sakit ng iba. Okay? Naunawa natin? Pero sabi niya, it is impossible daw. Napaka-imposible na ang isang tao hindi masaktan. Mapapastor, mapalider, kahit sino yan. Nasasaktan din. Ay, hindi ako nasasaktan na. Kala mo lang yon. Ang pinakamalalim na sakit na nararanasan mo ay nagmumula ito sa mga taong mahal mo. Amen? Sa mga taong kasama mo sa life group, kasama mo sa church, kasama mo sa bahay, asawa, anak. Minsan napakadali natin ma-offend at talaga kung na-offend ka, talaga ang sakit-sakit. Pero halimbawa, sabihin yung mga nandyan sa labas, hindi wala ka namang ka-connection sa kanila, hey, you're Filipino, why you're so dark? Sabi mo, so kaya ngiti-ngiti ka lang. Pero kapag kasama mo sa life group, hoy, ang itim-itim ko na, para ka ng baluga. Tignan mo, magtatampo ka na. The same na mensahe na pinarating sa'yo at different na tao, kaya nasasaktan ka dahil minsan sa paligid mo may mga ina-expect ka na rin sa kanila. Kung nasa labas, ang expectation mo ay napakababa, mas mababa pa sa tuhod mo ang expectation natin sa mga tao hindi pa Kristiyano.
Pero pagkasama mo na sa church, ang expectation mo na minsan, parang ganito na kataas. Ina-expect mo na yung taong yan, hindi ka na niya masasaktan. Ina-expect mo na yung taong yan. At lalo na kapag ang kasama mo sa church ay mas matagal nang umaten kaysa sa'yo. Ang taas ng expectation mo. Kapaya kapag nakakitaan mo siya ng isang bagay na nasa feeling mo na disrespect ka, magtatampo ka na, masasaktan ka na. Lalong-lalo na kung si pastora, si pastor, ang taas ng expectation ninyo. Kinakamayan ni pastora halimbawa lahat, and then suddenly, pastora, nalampasan ka dahil mayroong kumana sa, nagtampo ka na. Amen? Alam ko, wala nang matampuhin dito. Amen? Patawarin tayo ng Diyos. Kasasabi pa lang ng salita na, napaka-imposible ng isang tao hindi masaktan. Hello? Tayo mga Pilipino, titigan pa lamang, nasasaktan na. Tignan mo sa Pilipinas, nagkatitigin lang sa jeep. Nagsaksakan na. Tingnan nyo. Tingnan ka ng ulo sa akala mo kung sino, gumaganong-ganong ka na. Oh. Yeah? So sabi niya, pero ibabalance po natin sa John chapter 11, verse 11:10, but if one walks in the night, he stumbles because the light is not in him. Kaya ka madaling ma-offend, mapikon, masaktan, tayo masaktan, dahil sabi niya, dahil may bahagi rin sa buhay mo na madilim. Ang kadalasan nadadapa, lumalakad sa dilim. So balance, kung sabi niya sa Luke chapter 17:1, kawawang isang taong pinagmumulan, nagkikakadapa ng iba, pero sabi niya, ang nadadapa naman ay nadadapa ito dahil nga minsan malabo din ang buhay natin. Amen! So balance lang. Halimbawa, alam mo nang madadapa ka, doon ka pa dumaan. Okay? So, ang offense ay nangyayari sa lahat. Pakisabi, nangyayari sa lahat. Kaya huwag ka magkaroon ng guilt dahil nangyayari sa lahat. Kaya lang, paano natin ito i-overcome? Kaya natin pinapag-aralan. Sabi niyo, causes of offense. Pinag-uumulan daw po ng pikon o ng offense. Receiving harsh words or discouraging words. Naka-receive ka. Okay, minsan hindi lamang discouraging words yung tono ng pananalita. Halika nga dito. Halika nga dito. Oh, ang ganda, no? Halika nga dito! Sabi na, ba't ka nasigaw? Akala mo kung sino ka, tignan mo, tono lang ng pananalita, offended ka na. Hello? Ang isang tao daw mahinang pandinig, minsan malakas na rin ang boses. Di ba? Kapag bingi daw ang isang tao, malakas na ang boses. Kadalasan kasi akala niya hindi mo siya naririnig. So, harsh words. Mag-ingat tayo. Baka yung salita natin binibitawan ay, alam nyo, ito, makinig kayo. Kahit minsan hindi harsh words. Kapag may sugat ka sa loob, madali ka mapikon. Kasabihin, halimbawa, sabi ni Pastor, alam mo, Brad, dapat iwasan mo na yung pagkikipagbarkada sa mga hindi mananampalataya, di mawala. Pastor naman! Tignan mo, ang ganda-ganda ng intention, galit ka. Kahit gaano minsan kaalumanay ang sasabihin natin, may kasabihan tayo, masakit tanggapin ang... Amen? Sabi niya, too much... sinabi ko na yan kanina, being looked down upon or rejected. Okay? Minsan, nakakaramdam ka na tayo pa naman mga Pilipino. Hindi lang Pilipino, tayo bilang isang Kristiyano na tayo, minsan, akala natin, na tayo? Pero kapag hindi na-meet yung mga expectation natin mula sa iba, nag-i-start na tayo ma-offend. Hello? Hearing cursing words or bad jokes. Ayan, minsan, mag-iingat po tayo, yun yung pinagmumulan ng offense. Sa sobrang mga joke na nakakasakit na, sa sobrang mga salita na minsan ay medyo mura na. Hindi mo, medyo nagmumura na. Nakakasakit yan ng damdamin. Ito pa, gossip or fake news.
Ayan, chismis. Sabi ito bang katuwiran natin? Totoo naman eh. Ikaw kaya, ipangalandakan din kaya yung kahinaan mo na totoo din. Mas okay ba yon? Di ba ayaw mo rin, sabi ng salita ng Diyos, huwag mong gawin sa iba, ang ayaw mong gawin sa... ano ngayon kung mayroong challenge pa siya sa buhay? Ano ngayon kung may pinagdadaanan siya na hindi, alam mo, hindi naaakma sa pananaw mo, sa harapan mo? Bahala na ang Diyos sa kanya. Hindi nakakatulong kapag pinagkwentuhan mo ito at for the sake of kwento lang. Yung alam mo si ganito, ginanito na si ganito, ay sila na ni ganito, ay sila na ba ni ganito, ay siya ni ganito, ay ano na siya. Minsan, dito, ang ikunento dito, halimbawa kay Gab, ay ang balita ay singlit lang ng bulate. Dahil dumaan dito, dumaan doon, pagdating sa dulo, singlaki ng dragon. Hello? Mag-ingat po tayo sa gossip. Amen? Lalong-lalo na, Kristiyano na po tayo. Huwag natin pong i-chismis. Lalong-lalo na kapag ito, didiinan natin ng konti ito. Alam niyo ito, medyo hindi komportable tayo dito sa ating pag-aaralan. Why? Dahil spirit of offense ang ating dinidil po dito. Okay? Napakahalaga ito. Dito na tayo, the consequences of holding offenses. Yeah? Pwede kang masaktan, pero yung the fact na aalagaan mo na, kikimkimin mo na matagal. Take note, may mga tao na binabaon nila, dinadala nila sa kanilang hukay ang kanilang tampo, ang kanilang galit. Delikado yun. Akala mo, kapag nagagalit ka, naiinis ka, offended ka sa tao, akala mo yung taong yon, sila'y nahihirapan. Hindi. Ikaw. Nadadagdagan yung wrinkles mo. Oh, amen? Nagkaka-acid ka. Kapag halimbawa, kapag dito sa loob ng church, ay offended kasi dito sa membro dito. Halimbawa, pumapasok ka dito, bigla mo nakasalubong, lilipat ka dito. Hello? Ganun ang nangyayari minsan. Pero alam nyo, nadidil at naayos ito. Sabi niya sa Matthew 24, 10-12, at that time, many will be, itong sinasabi dito sa bahagi na ito, sinasabi ni Jesus, itong last days. Pagkasabi last days, itong mga huling araw, nasa huling araw na po tayo. Yes, may gera, mayroon ng mga, pero ito bahagi po natin ito. Sabi niya, at that time, many will be offended. These last days, maraming madaling mapikon. Nakabasa lang sa galit na. Nakarinig lang ng kwento na parang naapi, galit na, offended na. Nasabihan lang yung kulay ng damit niya, offended na. Marami daw these last days, maraming madaling mapikon, maraming madaling ma-offend. Amen po ba? Sabi niya, itong mga offended, ito pag na-offend ka, ito ba, dugtong-dugtong na, and will fall away. Kapag na-offend ang sakta ng isang tao, iiwas yan. Hello? Iiwas yan. Yung mag-best friend, kapag nagkasakitan, iiwas yan. Aalis ng life group yan, yung iba. Yung isa family naman, aalis sa pamilya. Na-offend, lilipat pa nga ng barangay. Iiwas. Mag-aalis sa group chat. Kaya kinakabahan ako pag may naglilip sa group chat eh. Amen? Ito'y kadalasan nangyayari. Why? Dahil tayo, napakabilis na ang communication. Nung araw, kapag galit ka, wala pang email, wala pang internet, wala pang ano. Kapag galit ka, isusulat mo pa yan. Sa yellow paper. Via airmail. Galit ako sa'yo, ganitong ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Habang sinusulat mo yon, habang dadalhin mo doon sa post office, ano na yung galit mo? Umupa na, itatapo mo na lang. Yung sulat. Ngayon, galit ka, nandun na. Ipinost na sa Facebook. Sabi naman nagko-comment, yung iba, maging aware kayo, kapag mayroong galit, may offended na kakilala mo, huwag ka ng like, heart ka ng heart.
Tapos sasabihin pa, pangalanan mo na, sister. Hindi ho nakakalugod sa Diyos. Amen? Hindi ganyan. Tignan, una, offended ka. Pangalawa, pag na-offend ka, iiwas ka. Dati dito ka nakaupo. Na-offend ka doon sa gitna. Hanggang nandun ka na, pasilip-silip ka na lang doon. Hello? Napakahalagang pag-usapan. Usap tayo, kapatid. Ano? Pag na-fall away ka, we'll betray one another. Yan ang nangyayari. Yung magkaibigan, na-offend nila ang isa't isa, nag-iwasan, tingnan nyo, ibibetray nila isa't isa. Sa pamagitan ng, dahil mag-best friend sila before, ibubuking na nila yung kanilang. Alam mo, kilala ko yan. Tignan mo yan. Tignan, nangyayari yan. Yan ang offense. Hello? Yan ang offense. Kilala ko yan. Alam ko kabulukan yan. Alam ko yan. Sa galit mo kasi. Nasira na ang masarap na ugnayan, masarap na fellowship dahil sa offense. Itong mensahe na ito, nasa bahagi ito sa point number 2, nauupirahan tayo dito. Marami akong kakilala na hindi nakabalik sa pananampalataya because of offense. Tapos, we'll betray one another. Oh, ito pa. Kapag betray one another, lalapit ngayon kay pastor o kay leader. Ganito mag-ingat tayo Hindi lamang sa leader o sa pastor, sa lahat. Kapag may lumapit at sa ganito sa'yo, ano sa tingin mo, sister? Ano sa tingin mo, leader or pastor? Ganito ang ginawa sa akin ni Donna. Halimbawa lang si Donna. Ganito ang ginawa sa akin ni Donna. Mag-ingat ka. Kahit anong sabihin, huwag kang magbibitaw. Halimbawa sinabi kay Pastora, Pastora, ganito ang ginawa sa akin ni Donna. Tama ba yon? Anong masasabi mo? Pag sinabi ni Pastora, ay hindi maganda yung ginawa mo, ikukot niya yun ngayon, yung una-offend na ito, ikukot niya. Tama ako, di ba? Tama ako. Sinabi nga ni Pastora Mali ka Si Pastora na nagsabi. Kaya mag-ingat ka kapag mayroong nagpapa-advise sa'yo, kunwari, hindi advice ang ano niya, sympathy, kakampi. Ikaw naman, wag. Kapag alam mo, pakinggan mo muna, pabayaan mo lang magbuhos siya ng sama ng loob, pabayaan mo lang, wag kang magbibigay na gagamitin ka. Amen? Kaya maingat tayo. Bakit ko sabi yan? Minsan naranasan ko na yan. Sinabi nga ni Pastor, Hello? Kasi ganito ba sabihin sa yung isang taong offended, hindi niya nakikita yung mali niya. Gusto mo siya, kampihan siya. Pag sinabi halimbawa ni Pastora, alam mo kapatid, si Donna ay matagal na kayong magkakilala. Ganito. Kinakampihan mo, Pastora, meron kayong favoritism. Yan, tingnan mo pati siya. Ganyan ang nangyayari ang offender. Gusto mo, kampihan ka lagi. Pero take note, kapag mayroong taong lalapit sa iyo na offended, ipaalala mo na siya rin po ay nakakasakit din ng iba. Ipaalala mo na ipakalmahin mo lang muna. Huwag kang magbibigay, ipaliwanag mo sa kanya. Gusto mo, samahan kita. Ganon. Pag ikaw naman ang sumama, hindi para kampihan mo yung sinamahan mo. Kasi ganoon ang Biblia sa Matthew 18, kapag hindi kayo magkasundo, magsama ka ng isa na mamamagitan. Hindi ka magsama ng isa na kakampi sa'yo. Hello? Sabong ang talaga ano yun. Sinasabi ito dahil marami will betray one another, will hate one another. Okay? Yung nangyayari na sa ating last days. Amin po ba? Many will, dito na, kapag isang taong na-offend, humiwalay, binitray one another. Tingnan nyo, halimbawa kapag na-offend dito sa church. Halimbawa lang naman. Alam mo yung church na yan? Tingnan mo. Kilala ko yung mga tao dyan, mga ipokrito yan. Tingnan mo pati church. Kapag offended ka, hindi pakundangan yung salita. Walang pakundangan. Ano? Pero sinasabi ko ito para makita nating malinaw na, Lord, tulungan mo kami na huwag lumala kapag kami nasaktan. Okay? Hindi ko sinasabing huwag na tayo masaktan. Pero paano tayo makarecover? Because, sabi niya,
Ito na, kapag ang mga tao minsan na na-offend, nag-fall away, sabi niya, many false prophet will appear and mislead many. Sino yung mga maililid nila? Sino yung mga malilinlang? Yung mga offended na tao. Madaling malinlang ang offended na tao. Napupunta sa maling katuruan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Ingat ka. Ingat tayo lahat. Amen? Sabi niya dito, because lawlessness is increased and love of the most people will grow cold. Tatabangan ka na sa Panginoon sa mga gawain kagaya nito. Hindi ka na kasing sigla kapag umaatin ng church. Hindi ka na yung kasing lakas ng palakpak. Dati pag pumapalakpak ka, talaga nabibing yung katabi mo ngayon. Hindi na dumadapo yung palakpak mo. Hindi ka na excited sa mga bagay-bagay. Kukumustahin ka namin, kukumustahin ka ng kapatiran. Okay lang ako. Okay lang ako. Kasi nga ayaw mo. Dahil dito'y marami mga tatalikod sa kanilang pananampalataya, yun ang nakakalungkot. Na-offend ka sa tao, tinalikuran mo ang Diyos. Mahirap. Mapuput sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Okay? Sa letter A, it will hinder your walk with God. Kapag offended ka, talagang hindi pipigil ito sa paglakad natin sa Panginoon. You will live in anger and bitterness. Galit ka. Ang isang taong nasaktan, mananakit sa iba. Ito pa, you will manipulate others. Sa Mark chapter 6, 14-29, si Herodes ay kinonpronta. Si Herodes at si Herodias, kinonpronta ni John the Beloved. John the Baptist, I should say. Ngayon, na-offend ngayon si Herodias, asawa ni Paquito Diaz, asawa ni Herodes. Okay? Yan, nagikinig. Yung iba parang hindi na humihingay. Napikon. Ngayon, mayroong parang piging, mayroong piyesta, mayroong sumayaw ngayon yung anak ni Herodias. Ang ganda niyang kanyang sayaw. Di ko alam kung anong sayaw. Ngayon, na-bless, natuwa si Herodes at that time. Tapos sabi ni Herodes sa bata na sumayaw, ang ganda ng sayaw mo, kahit anong hingin mo, ipagkakaloob ko. Ngayon, pumunta ngayon yung anak doon sa nanay niya na si Herodias na na-offend. Alam mo ang hiningi niya? Hiningi niya ang ulo ni John the Baptist na nakakulong. Hiningi niya kay Herodes, ang hinihingi ko ay pugutan mo ng ulo si John the Baptist. Minanipula niya yung pangyayari. Ang mga tao minsan, kapag tayo na-offend, minamanipula natin. Sa family, kapag si Mrs. or si Mr. na-offend, nasaktan kay Mr. or kay Mrs., ang anak ang minamanipula. Hello. Kaya nga sabi ko, kaya nga tayo mga leader, mag-ingat tayo. Akala natin tao pa yung ina-advise natin, minamanipula na pala tayo. Isasama ka halimbawa. Ganito minsan na nangyayari. Kasi nasa picture-picture na tayo, selfie-selfie. Halimbawa, si Robin, galit siya kay Francis. Magkagalit silang dalawa. Tapos si Robin, na hindi sila nag-aayos, lagi sila nagpapapicture ni King. Nakikita nito. Kumbaga, intentional yon para, kakampi ko na si leader natin, kakampi ko na. Minsan ganyan ang nangyayari. Wala ka mang kaalam-alam na leader, nakipagpicture ka, gumaganon-ganon ka, gaganon-ganon ka, meron pala ng gagalaiti. Hindi ko sinasabi na huwag na tayong kikilos. Sinasabi ko ito kapag ang isang taong offended, madaling magmanipula. Madaling magmanipula. Okay? Kasi hindi niya nakikita ang kanyang pagkakamali. You will begin to isolate yourself. Woo! Sinabi ko na yan kanina. Aalit sa group chat. You will feel discouraged. You will grow cold in the word. Ito pa, and prayer.
kapag offended ka, sa ayaw mo at sa gusto, ang panalangin mo parang hanggang kisame lang. Lord! Lord! Wala ka, hanggang doon lang. Walang ano. Kapag offended ka. Yung word ng salita ng prayer, hindi ka na kasing sigla sa praise and worship. Serving God will no longer be a joy. Kapag na-offend ka, tapos ang kina-offendan mo halimbawa, si Sister Annalyn, worship leader, napikon ka sa kanya, I no longer slave to fear. Ikaw naman napikon, slave to fear ka dyan. Or vice versa. O kay si Brother King, nandito siya, offended siya halimbawa kay Veronica, kay Nick. Yung nakapula dyan, pumalakpak naman! Ano ko lamang yun? Just imagine po kung si Pastor puno-puno ng offense sa talagang hindi mo mapigilan kapag hindi mo, maano mo yung iba. Kaya napakahirap kapag mayroon tayong offense na kinikimkim. Amen. Ang offense ho, parang sipon na matagal, na bulbul na panateng, kung natin Ilocano. Kapag ang sipon ho na matagal na sa'yo, hindi lang sipon yun, may pinagmumulan na nasa loob yun. Amen? You will lose your peace. Yan, tignan mo. Tignan mo, kakain ka. Sa dami-dami naman ng pagkakainan mo, kapangalan pa yung restaurant, na ikukunik mo lahat. Sa totoo lang. Kumain ka ng ampalaya, sing pait ni ganito. Tignan mo kayo, may mahugot ka eh. Relationship with God will grow cold until you backslide. Manlalamig ka. Hihilain ka talaga, manlalamig ka. Hanggang magbabackslide ka na. You cannot hear God's voice in the Word. Pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, papalit-palit ka. Pinipili mo na lamang. Alam niyo, pag sinabing backslide, tayo mga Kristiyano, para tayo umaakit ng bundok. Pinagtatrabahuan mo, nag-i-exert ka ng strength pag umaakyat ka ng bundok, level by level. Stage by stage, diba? Pero kapag nagsaktan ka, nag-backslide ka, ang bilis ka magpadulas. Subukan mo yung hagdanan natin sa labas mamaya, doon sa may hawakan, magpadulas ka. Ang bilis, pagpakyat ka. Tapos mamaya papatok ka sa taas, padulas ka, ang bilis. Shung! Kalabog ka sa baba. Minsan, kapag may offense ka, nakalimutan mo lahat yung iniyak mo sa EGR, yung mga sinakripisyo mo, lahat-lahat, nawala yun. Mabilis kang manlamig. Okay? Kaya mag-ingat tayo. Lahat ng inaantok, magsabi ng amen. Wow! Natagal ko nang napapakinggan niya, Pastor. Praise God. Maganda pala ituro patungkol sa offense, ano? Hindi kayo haantukin. Hallelujah! You cannot hear God's voice in the Word. You will be misled by false teaching. Madali kang malito, madali kang maano. Okay, B, you will suffer from victim mentality. Ito ang mga bahagi, ang causes ng offense. Feeling mo kawawa ka lagi. People don't usually stumble over boulders, but over a small stone. Ang tao daw ay na-stumble, hindi ko sa mga malalaking tipak na bato. Okay? Na-stumble ang isang tao sa mga maliliit. Nagkikimkim ka. Binibilangan mo actually yung iba. Pang-anim mo na pagkain ginawa yun, ha? Pang-pito mo na. Kahit inayos na, pag nag-away kayo, inuungkat mo ulit. Parang si Mr. at si Mrs. Pag nag-away si Mr. at saka si Mrs., kapag nag-away, naku, si Mrs. talagang Kasi ang utak daw nga ng mga kababaihan, pasensya na kayo, parang spaghetti buhol-buhol. Or parang, sabi nga, di ba, napanood nyo na minsan yun, di ba? Parang runway ng mga internet. Na kapag sinagi mo yung isa, konektado sa lahat. Ganyan ang isipan ng, alam mo, naalala ko, nung pagkasal pa tayo, ganito, tingnan mo, ang pagkakamali lang, yung sinigang. Ganyan ka ba? Nagluto ako ng sinigang, pinagluto na kita, buta ka, ginawa ka, tapos mamaya, pag sa sobrang galit, mana-mana ka sa tatay mo, pare-pare ka pamilya, pati pamilya na. Amen? Alam ko, hindi naman kayo ganun. Ang lalaki, kapag nagsasalita, ano lang? Yun lang. Kapag sinigang, sinigang lang. Huwag mo nang isama yung sinigang lang.
Huwag mo, pag sinigang lang. Huwag mo na isama yung iba. Kasi hindi naman siguro lahat ng mga babae, kapag nagalit yan, no? Lahat. Historical, hysterical, lahat na. Talagang, pero ang lalaki, ha? Di ba, ang mga lalaki ay punong-puno ng mga boxes. Mga maliliit na boxes. Ang utak daw ng mga lalaki, halintulad. May pag pinag-usapan ng pera, yan lang, isang box lang. Hugutin mo yung pera. Box, dahan-dahan ka na wag masage, maano yung kanyang sports. Pera lang. Pag pinag-usapan ng sports, sports lang. Pag pinag-usapan ng praise and worship lang. Ganyan ang lalaki, mga boxes. Daw ang pinahalintulad ng ganun tayo. Kaya, tapos mayroon daw paboritong bisitahin ng mga lalaki na box na bahagi sa utak natin, yung walang laman. Nothing box. Tingnan nyo ang mga lalaki daw, pag nag-fishing. Parang brain dead na ng 3 segundo. Tingnan nyo. Anong ginagawa? Ha? Ganun siya. Tingnan nyo kapag nanonood ng YouTube or pinapanood, nakanood siya na. Dadaan-daan si Mrs. niya, nagbabakim. At yan ang paboritong bisitahin ng mga kalalakihan. Daw. Tingnan mo nga yung katabi mo kung lalaki ko nakatulala. Ano lang yon, okay? So kaya mag-ingat po tayo. Okay? Sabi niya dito, if you have only experienced the things that I suffered, yan ang mga salita ng mga na-offend, yung paawa effect. Hindi mo alam, pastor, pinagdaanan ko. Wow. Kung ikaw kaya, yan. It's hard to forget the things they did. Hindi ko makakalimutan. Yan. Yan yung mga it's hurting until now. Kaya minsan kapag yung talagang malalim ang sugat, hindi pinapakawalan, pag pinagkwento mo, kahit noong 1945 nangyari yun, parang nangyari lang kanina. Ito. May kasama pang galit yan. Pag nagagalit yan. Kailan nangyari po yan? Noong 1945. Kasi nga nandun yung offense eh. Sabi niya, it's hard to forget the things they did. It's hurting until now and I cannot move on. Kasi nga lahat ikinukonek natin. You mean, I will trust them again? Pastor, gusto mo pagtiwala? Yeah. Hindi, wag. Huwag mo kang pagtitiwalaan. Baka mamali ako. Di ba, inuulit natin ito. Ang pagbibigay tawad, ibigay mo na kagad para for the sake ng sarili mo. Para sa respeto ng iyong sarili. At hindi humingi ng tawad. Sabi mo sa panalangin, Lord, pinapatawad ko si Maria Malipagka. Ano man ang kanyang ginawa sa akin, masakit, pero pinapatawad ko na siya, Lord. Lord, tulungan mo magpatawad, O God. Lord, pinapatawad ko. Lord. Oh, I release forgiveness. Pero yung trust, huwag kagad-agad. Amen? Kasi minsan ganito yung ginagawa ng Pilipino. Magbati na kayo! Kamay na! Okay na, ha? Kaya pagkatapos noon, tingnan mo, nagsaksakan ulit sa kanto. Kasi patawarin nyo ng isa't isa, pero bantayan ninyo ang inyong sarili, ha? Huwag nyo pagpipilitin, pagbatiin. Delikado. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang trust, binibuild yun. Unti-unti. Pinatrabaho yun. Ikaw naman na nakasakit sa iba, trabahuin mo. Araw-arawin kang mag-sorry. Sorry na. Please forgive me. Yaba-yabadu. Gawin mong lahat para bumalik yung para ma-heal yung relasyon. Okay? Meron kasi nagsosorry, ganito. Nagsorry na ako sa'yo. Bakit mo ito tanggapin? Tingnan mo, ikaw paggalit. Hindi ganon. Okay? It's hard to forgive. Kaya nga, ang trust, hindi ka agad-agad ibinibigay. Okay? Tignan mo muna kung mapagtitiwalaan ulit. Okay? See, reason why we get easily offended. It's our own fault also. It's our own fault also why we get offended. May nagbasa ako, mayroong dalawang laborer o trabador na kung saan ay nagkukwentuhan sila. Sabi ni si Pedro at saka si Juan na lang. Sabi ni Pedro, kain na tayo, lunch na.
Anong pagkain mo, Pedro? Sandwich with peanut butter. Pareho tayo, sabi ni Juan. Tapos sumunod na araw, anong pagkain mo? Ako, sabi ni Juan, ang pagkain ko ay tuna sandwich. Ikaw, sabi ni Pedro, peanut butter. Bread with peanut butter. Sabi sa sunod na araw, ang pagkain ko ay ham and cheese, sabi nung isa. Ni Juan. Ano pagkain mo? Sabi nung isa, ay bread with peanut butter again. Sabi nung pero nagrereklamo, bread peanut butter na naman, nagrereklamo siya. Pero sabi ni Juan, pagsabihin mo yung asawa mo, na wag Pero sabi niya, sino ba nagpiprepare? Ako. Minsan ikaw rin may kagagawan Amen. Sometimes when we did not get what we prayed, ito pa, nagtatampo tayo sa Panginoon. Sa Diyos tayo minsan nagtatampo. Huwag kang magtampo sa Diyos. We live in sin and against God's will. Low self-esteem, insecurity, ito ang pinagmumulan. Dahilan, kaya madali tayong masaktan o ma-offend. Insecurity o highly sensitive. Huwag kang masyadong sensitive sa mga bagay-bagay. Huwag mo masyadong patulan. Napakabilis nating minsan mag-react. Minsan yung ating reaction ay mas matindi pa sa ating mga natanggap. If the attack is personal, ito minsan, you're lazy, ang tamad-tamad mo naman, minsan na-offend tayo kagad-agad. Amen? Alam niyo po, kapag na-offend tayo, at kapag tayo nag-react, o mayroon mang gumawa sa atin ng masama, hindi ho nagre-reflect sa iyon, nagre-reflect sa kanila. Sa tingin ninyo, yung mga nagpo-post sa Facebook na mga kung blah, 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 akala nyo, natutuwa yung mga friends mo, nahuhusgahan kanila kung sino ka. Ikaw din ang nakakahiya doon, hindi yung pinapatamaan mo. Galit ka sa presidente, galit ka sa mayor, hindi lahat. Nagre-reflect sa'yo. Tapos isusunod mo sa news feeds mo sa Facebook, for God to love the world, that He gave His only begotten Son. This is the way, tapos kinot mo pa, itinag mo pa, Geneva Christian Center. Pero yung mga sumunod na puro ganito. Nakakalito. Amen? So, number 3, I ask the worship team to come. The cures of offense. Yun na. Na-expose, nalaman natin yung offense. Nakita natin kung paano nasugatan. Ngayon ay ito po. Kailangan gumaling. Pagkasabi gumaling. Ang isang sugat sa pisikal, kapag hindi ka gana gumaling, ang ibig sabihin ay mataas ang sugar mo. Diabetic ka. Unang reseta, okay, unang hakbang na gagawin ng isang taong na-offend, forgiveness. Magpatawad ka. Wala na po. Yan ang una. But if you refuse, basahin nyo ng Matthew chapter 6 verse 15. 1, 2, 3, go. Yung mas malakas. Sakit nun. But if you refuse to forgive, pag hindi mo pinatawad yung taong nakasakit sa iyo, ang amang nasa langit, hindi ka patatawarin. Hindi sinabi ni Pastor yan, salita ng Diyos. Lord, patawarin mo ako. Di ba ganyan minsan? Patawarin mo ako, Lord. Sa prayer, sa dwelling mo, Lord. Sa pagbababad mo sa Lord, sa kwarto, Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Sa aking mga kasalanan. Sabi ng Banal na Espiritu, anak, patawarin mo na rin yung taong ganito. Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Hindi mo mapatawad yung iba. Kaya nga sabi ng kanyang salita, bago ka maghandog, ay makipagkasundo ka muna sa iba. Iwanan mo yung handog mo. Bumalik ka na lang, saka ko na lang tanggapin yung handog. Minsan, loving God, loving people. Loving God is easy. But sometimes loving people, binibigyan po natin ito ng boundaries. Amen? Sabi niya, love God and hate evil. Okay? Sabi niya, be kind, compassionate, and forgiving to each other. In the same way, God forgive you in Christ. So, sabi niya,
When we forgive, ito pag tayo nagpatawad, it strengthens our faith in relationship with God. Yung nagpatawad ka, yung umiiyak ka pa. Hindi ito minsan nagpinatawad mo ang isang tao may kasamang iyak dahil nasasaktan ka habang pinapatawad mo ito. Dahil parang paulit-ulit na niyang ginagawa. Di ba? Pinapatawad pa rin kita, pinapatawad kita, pero umiiyak ka. Dinalo ko po si Brother Jerry nung isang araw. Sabi niya, Pastor, napakasakit nung nakita na nakontamina na yung aking daliri. At piniga. Inalis daw yung nana at may kasamang dugo. Kasi yun lang ang paraan para maalis ang infection. Minsan kapag pinapatawad mo yung iba, para kang duguan eh. Habang umaawit ka, Jesus, I believe in you. Lord, pinapatawad ko na siya. Yeah, pakawalan mo lang, hayaan mo. Na umagos lang yung mga infection sa puso mo na hindi pagpapatawad. Pabayaan mo lang. Kasi yan, sa pamamagitan yan, doon ka gumagaling. Amen? Eh kung kaysa naman kikimkimin mo yan, it brings healing to our body and soul. Makakatulog ka ng mahimbing. Our prayers will be answered. We will live in peace with God and people, overflowing joy of salvation and serving God. Babalik yung sigla mo. Makikita mo yung sarili mo, pati yung pananaw, pag-usap mo sa kapwa, kapag wala kang offense sa loob mo, napakabilis mong i-release ito. Why? Walang humahad lang sa'yo. Hallelujah. Take note, these last days, maraming mga taong madaling ma-offend. At hindi tayo exempted po doon. Pero sinasabi ng salita ng Diyos, may kasagutan, may kagalingan sa mga offense na yan. If another believer sins against you, go privately and point out the offense. If the other person confesses it, sabi niya, you have won. Confesses it, sabi niya, you have won that person. Kapag meron kang na-offense, o kaya nakasakit sa'yo po man, alam mo, sister, sorry pero nasaktan ako sa nabanggit mo kanina. Kasi first time ko magluto ng chop suey, pero sinabi mo, nagbiro ka, sinabi mo, sinigang. Sorry pero nasaktan ako ng... Ikaw naman, ay, biro ko lang naman yun. Oh, sorry, sister salamat, sinabi mo yan. O di tapos. Huwag ka nang mag-excuse. Ikaw naman kasi, nagdala-dala ka pa. Ganun mo, tignan mo, lalong lumala. Hello? But you, Lord, are protection, my glory, the lifter of my head. Humble yourself before the Lord, sabi ng salita niya, He will lift you up. Sabi niya sa James chapter 4, verse 10. Napakahalaga na ibaba natin ang ating sarili. Kung gusto natin maging maayos ang ating kalooban, ang ating relasyon sa Panginoon, ipasiyasat natin ito. Come on, let's stand up. I die myself daily. Kailangan natin mamatay sa ating mga bagay na kung saan nagpapahirap sa atin. Simple ang ating pinag-aralan. Una, ano ang offense? Ano pinagmumulan ng offense? Pangatlo, paano tayo gumaling sa mga offense na ito? At ito sinasabi ng salita, knowing who you are in Christ. Tingnan mo ang sarili mo. Kasi kapag offended ka, ang baba ng tingin mo sa sarili mo. Hindi mo nakikita na ikaw ay chosen royal special people. Hindi mo nakikita ang iyong sarili. Iba sa ating mga pag-uugali kapag galit ka na. Hindi natin nakikita that we are fearfully, wonderfully made. Pero kapag nakita mo ito, Lord, dapat hindi ako magdadala ng offense. Dahil because I am fearfully and wonderfully made by you. Kailangan, Panginoon, ang buhay na ito magbigay kalooban sa iyo. Masakit man, Lord, hindi man humihingi ng tawad yung taong yun o anuman, Panginoon, Lord, kailangan kong i-release ito. Dahil pinili mo ako. Dahil ako ang dinidil mo dito, hindi siya. You are a child of God. Pinagaling ka, ligtas ka. We are more than conqueror. Ngayon, tanungin natin ang Diyos. God, is there any offense in my heart? Panginoon, may mga bagay ba na kinikimkim ko pa ng mga galit sa puso ko? Am I holding an offense against anyone? God, help me to forgive the one or others who offended me.
Help me to do in obedience to your word. Heal me, Lord, and I am willing. Willing ba tayo? Willing ba tayo na gumaling sa mga offense na ito? Oh, habang nagpi-play yung ating keyboard, just talk to God. Ask these questions sa ating mga sarili. Siya sa atin mo puso mo lahat, Panginoon. Ako ba, Lord, ay madali nang mapikon? Or may mga tao bang nasaktan ko? Oh, Jesus. Holy Spirit, move right now. Into your hand I commit again. With all I am, with you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Kahit anong mangyari, sa panahon man ito, kung nasasaktan ka, mag-decide ka pa rin magpatuloy kay Lord. Huwag mong hayaan yung offense na yan, maglalayo sa'yo, tatalikod ka sa Kanya. Lord, lalapit pa rin ako kahit ako'y nasasaktan, hanggat gumaling ako. Dahil kalooban mo na ako ay gagaling.